OFW. Ang topic po natin ngayon is tungkol sa pangarap. Bilang isang OFW, marami tayong mga pangarap. May kanya-kanya tayong mga pangarap. Pangarap sa pamilya, na siya naman totoong naging dahilan natin kung bakit nandito tayo. So, sa talk show na to, last week, lumipad po tayo ng Spain sa kanang UAE. Ngayon naman po, dadalhin namin po namin kayo sa bansang Singapore. So, ayan. Since na hindi po siya yung isa po nating guest ngayon is sobrang isa po dito. Kung dahil sa tapang lang pag-uusapan, saludong-saludo ako. And hindi matatawaran na yung tapang at katatagan ng isang ina. And dito ko din siya nakilala sa Zoom. Hindi ko pa siya na-meet personally. Pero para na kami magkapatid. And kaya po nabuo yung Power of Three dahil sa Zoomanatic. So, hindi po magkakaiba kami ng personality. So, sobrang taliwas yung personality ko sa personality niya. Pero hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng magnet. Na kung saan hanggang ngayon is kami pa rin kasama. Kahit saan siya pumunta, bit-bit niya ako. Gaya, ganun din sa akin. So, hindi ko napapalagpasin ang papakilala yung tao na to. And I'm sure, parang may tayong matututunan sa kanya kung how to handle yung mga bagay-bagay na hindi pa natin nararanasan, na siya lang po yung nakakaranas nito. So, let's welcome the one and only, the Wonder Woman of Singapore, Coach Annalie. Balik-balik. Yan. Yes. Hello, Coach. Grabe, iba talaga yung iba yung kaba, ang sobrang parinig yung pa ba ako? Yan. Relax. Kaya natin to. Hello, good morning sa lahat. Good morning, Coach Annalie of Singapore. Nilalamig yung mga kamay ko. Ang katawan ko. Sabi ko lagi ko naman nakikita. Lahat dito, si Coach Willie, Coach Lailani, lagi kong dito katandim sa mga si Coach Nelly, si Coach Wayne, si Coach Ann. Hello po sa aking nabuhayang leader, di ba?
Naging halimaw siya. Ayan. So, na-inspire din ako dito. Ayan, si Coach Whaley, si Coach Sheila from Spain. Ayan. Ayan. Nanginginig talaga yung boses ko. Kaya mo yan. Coach Whaley, saan ka na? Nagtatago ka dyan. Ayan, Coach Jack. Kilin. Alright. Coach Arden sa Singapore. Si Coach, taas Coach mo konti yung Melody. phone mo. Hindi ka po makita sa camera. Yan. Ayan, si Coach Jenny. Adriatico. Hello, welcome sa lahat. Good morning, good morning. Kita mo na. Okay, so Chill. Purya usog mamaya. Yung amo, Morning po. Ayan. So, don't worry buddy kasi ang ano natin ngayon, since nag-iisa ka, hindi ka naman namin iiwanan. Paano pa yung power of 3, di ba? Pero since ikaw yung guest namin, ikaw yung pinaka-hotspot namin dito. Support lang namin, nakasupport lang kami sa'yo. Ayan. So, same last week, may tatlo po tayo na segment, which is yung first time and pick, reveal me, and yung easy life. Ayan. Then, sa last is may mga games tayo. So, yan, excited to. Pag-usapan naman ngayon natin is kung nung last week is sobrang napaka-highlight yung dreams nila. Dreams yung pinag-usapan natin. Then, kung ano yung mga motivation na ginagawa nila as a leader. Ngayon naman is heart to heart. Kung paano ka nakapag-survive it because of your dreams. Ayan. So, ganyan. Don't worry. Ready ka na, buddy? Sa isang tanong? ayan. So ako ang unang magtatanong. Kaya kinakabahan ang ating special guest. Okay, ano ba talaga yung itatanong natin? Of course. So, welcome to our OFW Talk Show International. Usapang pangarap. Yan nga ang sabi ni Buddy Angeli kanina. Usapang pangarap, usapang OFW, usapang ina. Yan. So, lahat dyan makaka-relate. So, ito po ang unang tanong ko, Coach Annalie. Alright, so, bilisan lang natin at medyo
may amo yata, okay? Yeah. Right, so, okay, unang tanong ko, bilang isang OFW, bilang isang ina, sino ka or ano ka na bilang isang ina sa tahanan, bilang isang anak ng magulang. So, saan mo ipaghahambing yung ikaw at paano mo i-describe yung ikaw? Nagigets? Grabe. Ano lang, sa aming magkakapatid, 6 kami, 6. So, pangalawa ako. So, yung kapatid kong una, lalaki, pero nag-asawa siya ng maaga. Ganon. So, hindi kami ganon na mayaman. So, maano natin na hindi naman na masyadong mahirap. Kasi ano naman talaga, kahit ano lang yung nanay ko, yung nagtitinda ng mga gulay, tapos yung tatay ko naman, laborer lang po siya. So, sa 6 kami magkapatid, ako yung naging breadwinner kasi yung panganay nag-asawa na siya. Ganon. So, wala na akong maasa. High school pa lang ako noon eh. Ang kapatid ko 2 years ahead ng sa akin. So, siguro yung kapatid ko nag-asawa lang ng 16 ako noon, high school. Siguro yung kapatid ko 17. Nag-asawa siya ng 17 years old. So ako is magsi-16, parang ganun. So sabi ko, tapos sabi ng nanay ko is ayaw na daw ako magpasok sa sa college kasi wala nga kaming pera. Kasi syempre, laborer ka lang naman, di ba? Yung kikita lang yung parents mo, yung tatay mo, kung hindi siya mag-aral o hindi siya mag-ano ng mga makinarias, di ba? So pagkatapos noon, wala na rin, di ba? Pag na yung palay, so hintay naman ulit. Tapos yung mga mag-aano ng palay, manggagapas, di ba? Ano yung tawag doon? Tuwing anihanan na ulit after 3 months, di ba? So sabi ko noon, ayaw ko yung yung
sobrang hirap na makikita ko yung parents ko. Tapos, sabi nila, ako nga yung pinaka masunurin at pinaka mabait na bata. Pero alam naman natin na hindi naman lahat ay perfecto. So, sabi ko noon, yung pangarap ko sa buhay is, sabi ko, paano na nag-asawa na yung panganay, tapos ako na yung pangalawa. Sabi ko, ayaw kong mag-asawa. Kaya nung time na yun is, hindi talaga ako nag-boyfriend kahit may naliligaw. Diba, yun sana yung pinaka-highlight na yung teenager is maraming mga naliligaw, parang kinikilig-kilig ka. Ako naman is pipigilan ko yun dahil sa pangarap ko. Tapos, sabi ko, pag may crush ako, di ba yung iba, kilig na kilig, ganun-ganun. Yung may mga love letter, ganun-ganun. Ako talaga, walang nakakaalam na may crush ako. Kasi tinatago ko talaga. Tapos pag sabi nila na, uy, sino yung crush mo? Sabi ko, wala. Pero sa totoo lang, di ba? Mayroon talaga yun. Kaso lang, ayaw ko yung nahiya ako. At saka mahiyain talaga ako as in. Hindi ako mahilig magpunta ng mga yung sayawan or yung mga party-party dahil nahiya nga. Tapos, kahit nga magsakay ng sa tricycle o sa jeep, ay nahiya kung para ayaw ko tapos sabihin na bababa na. Talaga as in, alam mo yung pinsan ko, kababata ko yun. Hatid sundo. Gusto kong pumunta doon pero sunduin ako. Tapos gusto kong umuwi. Hindi ako makauwi kasi sabi niya, ay ayaw pa namin ihatid sa sa bantayan ng jeep kasi kailangan mo matuto na kasi yung high school na ba parang tapos parang probinsya na probinsya. Kasi yung parang yung tawag doon sa amin kasi parang manol ba? Tumatakas ka rin ba, Coach? Nung that time na gustong-gusto mong pumunta pero hindi ka pwedeng pumunta. Naranasan mo bang tumakas? Ay, hindi ko kasi
tinuring niya ako pag sinabing, hindi ka pwedeng umalis kasi mamaya doon sa may mga lamay, di ba? Yung nagpupunta. Mamaya marami doong lalaki, tapos mamaya mapastos kayo doon, tapos mga nag-iinom, ganun. Kung sa diskuhan naman, hindi na ako papasok sa loob. Kasi bakit? Natakot nga akong isayaw. Ganon ako. Tapos, pag sa bahay naman, hanggang ngayon, kung basta tama lang yung suggestion ko sa mga kapatid ko, sa parents ko, agree sila. Katulad yung sa yung power consumerism. Although na hindi nila alam na yung networking is, iba, di ba sabi nila, ganun. Yung parents ko, hindi ko nakitaan na gumanon sila. Kahit mga kapatid ko, hindi sila nag-against sa akin. Ang lang nila is, basta kung okay daw ako. Pero ako naman, nung una-una talaga, sa empowered consumerism, sabi ko, kasi may di ba, may puhunan. Sabi ko noon, ay, nakaka-scam yan. Ang malupit dito, kapatid ko, nauna pa lang na-invite. Tapos sabi niya sa akin, Ate, punta ako ng punta ako doon ng Raffles. Tapos sabi niya noon, sabi, anong gagawin mo doon? Ay, may nag-invite sa amin. Yayaman daw tayo. Yayaman daw ako. Tapos sabi ko, ano ba yun? Sabi niya, hindi ko pa alam. Sabi ko, ay, wag kang pumunta doon. Scam yun. Tapos sabi niya, sa Singapore, mayroon ba rin? Sabi ko, oo, marami. Sabi ko na, ay, wag kang pumunta doon na. Yung kapatid ko naman, hindi pumunta. Tapos ako, nabalitaan niya nung 2014, may nag-invite sa akin. Tapos, nag-member ka agad ako. Nung makita ko si Sir John Asterin. Sabi ni Sir John, habang bata ka pa. Sabi siya, mag-negosyo ka na. Aralin na yung ganito ganyan. Tapos ganun yung niya. Tapos si Sir Jun Espinosa, ayan. Si Dr. Ed, parang yan ata yun? 7
anniversary ba yun? O 4 anniversary. Basta ganun. So, excited ako. Tapos yung upline ko sumama. Tapos yung si Apristel Yanis sumama din. Nandoon siya kasi upline siya ng upline. Sabi niya, Coach, naku, power ka. Mayroon ka pa ng alam mo yung pera ko. Doon ko yung hindi ako napadala sa bahay. Kahit sabi ko hindi ko matiis na hindi ko sila mabigyan, pero yung time na yun, parang sinabi ko, mabahala na, basta ko to, i-invest ko to. Ganon. Ayan. Ayan. So, gumagawa Okay, talaga siya grabe. body ng paraan. So, Ayan. nung that time na kabataan niya, wala siyang magawa. Talagang masunurin talaga siya. Sinulit naman niya nung nasa Singapore. Yeah, sinulit naman niya na nasa Singapore siya. Oo. Ikaw, ano experience mo dyan? Di ba? Ay, nakarelate ka, no? Ako, relate ako kasi nung bata ako matigas ulo ko kasi tatawag pa ako niya ng tatawag pa ako niya ng friend. Sabihin mo kay nanay, kay tatay, sunduin mo ako, punta tayo sa ganito, ganito. Ako naman buddy hindi naman ako ganong since na since na boys ako, pero yung ugali ko kasi is school bahay lang. Pero pag kami laro kami, doon ako sa laro. Ang pinakaayaw lang na sa akin ng parents ko na, pati ng mga tito ko, is yung nagsusuot ako ng malalaki, yung panglalaki. Yun. From elementary to high school. Ayan. And then, next period, reveal. Next period, pababadi sa sobrang galit ng papa ko. Pinagpuputo lahat ng mga damit ko. Pinagugupit lahat ng damit ko. So, wala akong choice kundi yung mga damit na binili nila sa akin. Yun yung sinuot ko. Pero sabi niya nila, kung ano yung pagkatao mo, yun pa rin yung lumalabas. Yeah. So, yun. Pero yung ugali, nagbabago ang ugali, no? Kasi matured tayo. Okay? Yun pa rin ako.
Ganun ba rin ba? Papas girl. Matured ako Papas eh. girl. Nag-matured ako. More ano na ako ngayon, matured enough na ako dahil dito sa training, talaga as in laking tulong. Pero yung Okay. katigasan ng ulo, buddy, is andun pa rin eh. Yun pa rin na. No, andun pa rin. Hindi pa rin Nawawala. nabag- hindi nawawala yun. Okay. Dahil nga sa tigas ng ulo ko kung bakit nandito. Alright. So, di ba? Kanya-kanyang kwento. Okay. Proceed tayo sa pangalawang tanong, buddy. Ayun. Nagpapawisan So, ang ating ano? guest. Yung tanong ko naman, since na nag-start ka na sa journey mo sa easy, ano yung unang-unang bagay na binili mo sa regalo sa sarili mo? Ayan. Sa sarili mo, sa sarili mo. Meron ba o wala? Nung nag-start ako, wala akong binili para sa sarili ko. Wala. As in, wala. Kasi, Sabi na eh. hindi ko inisip yung sarili ko. Inisip ko yung Wow. parents ko, yung anak ko, Wow. kapatid ko. Ganon. Kasi Grabe. once a year, di ba, mayroon tayong pagtuyot, ganon. Mm-mm. Pag naisip ko yun na bibili ako ng ganito. Tapos, maya-maya, sabi ko, nakaano na yan sa isip ko. Maya-maya, sabi yung kapatid ko, may ganito sila, wala silang ganito. Ito, ganyan. Ayun, sinasacrifice ko yung sarili ko. Wow. Kahit wala na ako. Grabe. Kahit wala na ako. Inspiring. Oo. Kaya, sabi nga ng nanay ko lagi, ikaw pag magsabi yung kapatid mo, yung kapatid mo, hingi ng ganito, ng ganyan. Ano yun naman kasi makakain naman ako dito. Sila hindi. Tapos sabi ko kay nanay, Nay, ikaw ba matiis mo yung anak mo? Pero alam ko na si nanay, ganon din ang ugali niya. Ganon siya. Mm-mm. Pero nagbibigay. Pero ako naman is kabaliktaran. Tahimik lang ako. Bigay na ako. So never, Coach, follow up ko, never ka bang never ka bang nakaramdam ng pagod? Never ka bang nakaramdam na
nagsawa na kasi todo bigay ka na lang. Hindi mo ba inisip na sa akin naman, para naman sa akin. Hindi mo ba naisip yun minsan? Naisip ko rin. Kaso lang sabi ko, napaka-selfish ko naman kung gano'n. Kasi may reason naman eh. Okay lang kung okay sila na makita mo na maginhawa yung buhay nila. So, dati, dalawa kaming pinapunta ko dito ang kapatid. So, tapos, pag sa kanya, siyempre uunahin yung pamilya niya. O sabi niya, ate, sorry ka na, hindi ako makapagbigay kina nanay at tatay kasi ganito, ganyan. Sabi ko okay lang kasi nandyan pa naman ako. So, nung time na rin yun, tapos umuwi siya, sabi niya, umuwi siya, no? So, hindi ko rin matiis na, na makita mo na kahit hindi siya nagsasabi na hihingi siya or ano siya. Talagang kusang kung bibigay kahit natira na yan sa akin na sabi ko nga sabi ko sana ipaano ko yung buhok ko para naman sa sarili ko or ano. Pero wala eh. Sabi ko buhok lang yan. Later na. Sabi ko ganun. Kasi dito na sa bahay lang naman tinatrabaho natin. Nagawa ko, pinag-ano-ano ko lang naman ang buhok ko. Sabi ko, na eh, hayaan ko na, may time talaga yan, sabi ko. Kasi nakikita ko sila, lalo na ngayon, pandemic. So, hindi makapagtrabaho ng maayos. Kaya yun, sabi nga nila, isipin naman yung sarili mo, kahit yung nanay ko dati, sabi unahin mo, alam mo may anak ka, sabi ka gano'n. Doon pa nabubuhay pa yung panganay. Alam mo may anak ka rin, may anak din sila. Pero ano ba ang priority mo? Sila pa rin. Although na, sabi ko naman sa kanya, andyan naman yung anak ko sa inyo. Tapos mayroon din siya. So kailangan din na kahit yung mga tita niya o dito, mga pamangkin, mga pinsan niya, na makikita mo na walang, yung, alam mo yung may makain naman pero kulang. Diba? Okay sa mangungutang pa sila sa na
naranasan ko kasi noon na, pag wala kang pera, walang magpautang sa'yo. Yeah, true. Pero nung pag-abroad ko na, although yung pag-abroad ko is dahil naging single mom ako bago ako dito. Doon ko na overcome yung takot ko. Na-overcome ko yung mahiyain ko doon sa travel, pagsakay ng bus o sa tricycle. Is no, nag-college na ako. Kasi sabi ko, paano ko makapunta ng school kung hindi ako diba? Tapos nung pag-college ko, diba sa bayan kami? Hindi yung sa city, maraming sasakyan, mga ganun-ganun. Una-una, manginig-nginig yung ulo ko, sumusuka ako kasi hindi ako nasanay sa travel. Mm-hmm. Ako sabi ko, mamaya, baka, kasi di ba maraming iskinita doon. Sabi ko, baka mamaya, maligaw ako. Oh, di ba? Tapos, first time ko rin na baga na sa parents. Pero, ko yun, in-overcome ko yun kasi sabi ko, nag-aral ako para diba? Para maghanap ng trabaho. Unang-una, ako nagtrabaho ko sa isang grocery store, nag-cashier ako. Nag-stop ako ng high school pagkatapos nun. Pero doon ko na-overcome yung kailangan kong gawin. Kasi sinananay tatay na ko, talaga. Napakahirap. Naranasan kong umakyat sa bundok. Kasi doon yung kumbaga, binigay sa kanila ng government na akyat ka sa bundok. Ang taas-taas, tapos bababa ka, tapos doon sa may patag, ganun yun. Mm-hmm. Tapos sa umaga, tapos sa hapon. Naranasan namin na doon kami natulog. Yung parang lang, kubo-kubo. Minsan wala pang dingding. Naranasan ko yun. Tapos, umuuling din si tatay pag wala ng umuuling ba, ng kahoy. So, ang ginawa is para madala lahat, para pagka umagahan,
mabenta, may pera kami. May bigas. Mga ganun, baboy. Kasi pag mayaman ka lang dati, tawag doon is, pag mayaman ka, yung ulam nyo is baboy, ganon. Kasi yung manok ordinary sa akin, kasi marami kaming manok. Baboy naman, pwede, pero kaso lang, binibenta namin para may pera. Tapos, mga mayaman, lalo-lalo na yung mga sardinas daw, mga bitlog, mga mayayaman ang daon kumakain yan. Nang amod-amod ako, is ano lang pala is, itos ko. So, sa gitna ng background mo, family background mo, since nung bata ka pa, hanggang sa nag-college, hanggang sa nagtatrabaho, paano naudlok sa isipan mo? Paano ka nagkaroon ng idea na mangibang bansa? At sino yung pinaghuhugutan mo ng motivation doon na pag-apply mo at hanggang sa dumating ka sa unang bansang pinagtatrabahuhan mo? Ang motivation ko sa buhay ko is maangat ko yung pamilya ko. Yung nanay ko na hindi na makapagtrabaho. Sobrang hirap. Tapos yung tatay ko. Tapos, ang dapo na the best na ano doon is yung anak ko. Dahil naging single, na kami noon nag-separate na kami ng asawa ko. Although na nagtatrabaho ako as a daycare worker doon sa amin. Dahil nagkahiwalay kami. Una-una pala sa city ako nagtatrabaho talaga. Tapos, nung pumunta ako ng Maynila, tapos umuwi ako dahil yan sa anak ko. Kasi nagkasakit siya. Tapos, gusto ko kasi maanagaan ko yung anak ko. Nangyayari doon sa mga doon sa ex ko is kumbaga mga challenge or mga sana pero hindi na.
Di ba na agapan? Parang gano'n. Parang, ako kasing tao is hindi mo malalaman na may problema. Tinatago ko yan, kinikimkim ko kahit parents ko, kapatid ko. Ano yun magbubuka na lang siya kung ano na lang. Pero ayun, parang nagugulat na lang sila. Na, despite pala sa ganito ko, ka-smile, pero deep inside, meron pala. Kasi ayaw ko ang reason ko doon is, yung iba kasi ayaw nila yung pagkaramdaman nila. I-ano nila kaagad Ako iba parang, bomba siya na nakaano lang doon. Parang vulkan ba? Parang ganun. Diba yung vulkan? Tapos pag mainit na, saka siya bubuga. Tapos, naano din ako na baka i-share ko, meron din akong takot. Baka sabihin nila, parang ganon din ang naranasan ko doon sa naranasan ko, dapat daw, sabi nila, senior ko dapat sa best friend ko, o sa parents ko, o sa kapatid ko, na dapat nabigyan ako daw ng motivation or ng advice kung anong dapat kong gawin. Pero yung na yun, is tinimkim ko Tapos, mga 1 year after na sa kanila nalalaman kasi yun ang nangyari. Then, ang motivation ko doon sa pag-abroad ko is yung anak ko talaga. Kasi naisip ko, hindi ka siya yung sahod ko doon sa daycare worker. Tapos minsan, hindi pa kasi alam mo yung nasa puso mo yung awa na yung kung mahirap pa, mas may mahirap pa sa'yo. Tapos, sisingilin mo pa ng tuition. 50 pesos lang nga yung per month, gano'n. Ang iba, hindi ko na sinisingil. Ganon. So, minsan hindi na umabot ng 7K. Ka nasa 4-5 na lang, minsan sa 5K na lang. May anak ako, tapos pa, tapos yung parents ko pa, gano'n. So,
hinahati-hati ko. So, ang motivation ko is talaga yung anak ko na paano ko siya mabubuhay sa ganong sweldo. Hindi nga aabot ng 15. Naranasan mo yung kumuha ka ng sahod, pambayad mo na doon sa estudyante, pambayad mo na sa pagkain, pamasahe pa namin. So, tapos dala-dala ko pa. Alam nyo, akay-akay ko yung anak ko doon sa sa daycare center. Years old, akay ko kasi yun ang nangyari na naghiwalay na ako sa asawa ko. Tapos wala na kaming communication kasi yung cellphone ko na yun na 30 to 10 ba yun? Thirty to 10 o 30 to 10? Tinapon ko noon. Tinapon ko siya. So, wala. Wala nang mga numero na yon. So, hindi kami tapos yung mga kapatid niya ata, nahiya na rin. Parang nagalit na rin doon sa namin. So, yun ang nangyayari. Ang pag-upload ko dito dahil sa anak ko na para mabuhay ko. Matustusan ko yung niya. Kasi yung time na yun is after a year, umalis ako dahil yun, namatay yung pangalawa ko, yung bunso. Namatay yung bunso ko, then siguro mga after 6 months, na-discover ko yung asawa ko na nagloko. May mga narinig na ako, pero alam mo yung kung may lusot pa, lulusot pa. So, wala pang ebidensya. So, umuwi siya. Yung nangyari sa anak ko. Kasi na internal hemorrhage yun. Nahulog siya sa top 3 na tinutulogan. Pero yung sabi nila, yung mga desperates daw may ganun. Ito may ganyan. So, hindi naman ako naniwala. Kasi wala naman
Kumbaga, no food. Ganun. Wala kang So, body, kailan mo na-realize na kailan mo na-realize na kailangan ko mag-stand out, kailangan kong humiwalay dito kasi may mga anak pa ako. Kailan mo na-realize yung bagay na yun? Na kailangan mo nang i-give up yung asawa mo lang dahil sa mga anak. Kasi Ayan, ano maraming makakaliit dyan. nakaano ako doon sa kailangan ko, kung dumapa man ako is kailangan ko bumangon dahil sa anak ko. Kasi Wow. kung ipofokus ko doon sa asawa ko, paano man yung anak ko? Then kung sobrang sakit din doon sa anak ko yung namatay. Na 1 year and 3 months pa lang. Grabe, sobra kasi yun ang talaga ang pinaka-worst ko na anak. Siyempre babae. Yung bunso. Tapos, kaso na ang advice nila, nanay, tatay, alam mo yung wala kang kain, walang tulog. May background so. Ayan. Okay. Okay. Next question. Kaya ba? Kaya? Kaya ba? Nagising mo. Sabi. We are live. Ayan, so grabe ang kwento niya, buddy. Sobrang nakaka-touch sa mga ina talaga na ginagawa talagang ginagawa lahat para sa pamilya, lalong-lalo sa mga anak talaga natin ang pinaka-center talaga ng lahat. Mawala man ang ating mga asawa dyan,
Walang problema. Basta yung anak Correct. natin, andyan talaga. Ikakamatay talaga natin yung mga ina dyan pag once na yung usapan is yung mga bata, di ba? So, Tama. Coach Annalyn, nung despite dyan sa pinagdadaanan mo dahil dyan may amo ka na siyempre hindi ka open din pero merong limit may limitasyon ka So, bakit mo naisipang magkaroon pa ulit ng source of income na kumikita ka naman dyan as an OFW? Ano yung naging dahilan mo? Ano kasi yung sahod ko lang. Ganon. Tapos, Hindi ka namin marinig, Coach. in case Yan, okay. Yan. yung sahod ko lang pa rin. Tapos, kung pag may mga emergency, naranasan ko kasi yung umuwi ako ng 2018. At saka tuwing uwi ko dati, wala akong naipon, resibo lang. As in. Tapos pag uwi ko, isang buwan lang na sahod. Magkano lang yung ibang isang buwan na sahod. Kulang. Pag uwi mo doon, 2 weeks ka lang doon. 2 weeks ka lang doon. Pag siguro 1 week lang wala na, ubos na. Kasi kapag umuwi ka, labas lahat ng pera. Tapos, nung time na yun, emergency, wala talaga akong mahiraman. Kahit yung mga mag-anak ko, pinsan ko, ganon. Wala. So, umiyak ako noon. Tapos, nakita ako ni Ronel. Sabi niya, Mama, bakit ka umiyak? Kasi hindi ko akalain na pumasok siya. Tapos, sabi niya sa akin, Mama, wag ka nang umiyak kasi ayaw ko makita kang umiyak. Kaya doon, naging strong ako noon. Tapos, bumalik ako. Tapos kahit na alam mo na yung sabihin mo na. Naranasan ko yung sabihin na pag umuwi ka, tapos yun, hihiram ka naman ulit. Parang gano'n. Pero ako, hindi ako nangihiram sa amo ko. Inaano ko talaga, tinipipid. So, ang ginagawa ko, okay naman yung mga kapatid ko, yung panganay, supported siya. Kahit gano'n na lang yung pera niya na niya, pinahiram niya ako. Bumalik ako ng Singapore. Nasa 1.5 lang aking allowance ko. Tamang-tama lang na pamasahe mo sa series, tapos kakain ka, tapos diba, may bayad pa yun na 200 pesos pagpunta ka sa kasi connecting pa yung flight mo po Manila. Parang
Ano ba yun? Tax ba yun? Ganon. Kailangan mo magbayad nun. Diyos ko, pagsakay mo na ng eroplano, di ba? Gusto mo sanang kumain. Pero hindi ka wala kang kakain kasi wala ka ng pera. Ganon yun. Tapos, yung binibigay ni amo na pabalik ako ng taxi na dito. Tinitipid ko yun. Kasi ayaw ko yung ibigay sa akin na sobra tapos may bawas na. Kasi alam ko ugali niya na yung parang may natira. Pag binigay sa'yo, okay lang. Pero pag sinabing pamasahe mo yan, hindi ko talaga kahit wala talaga akong pera. Tapos sabi mo, gutom ka na, hindi ka na, hindi, umuwi lang ako dito. Tapos dito, yun. Ganon. Kaya sabi ko, So, since kailan ka nag-start ng easy? Yan. 2014 November 2014. Ganun siya. Yung product is naging user kami lahat. Pati ako. Ganun. So, walang minabalik yun. So, ginawa ko parang bayad na rin sa next ko na sahod. Yun. Binili ko ulit. Tapos yun ang ginawa ko. Wala pang training dati. Hindi ako umati ng training. Kasi nga ayaw ko ditong masita ng amo ko. Ganon. So, ang ginawa ko, nirolling ko lang hanggang 7 months. Binta ako. Naipon hanggang na. Pero natagalan ako nung na hindi pala na recruit ka lang ng recruit. Tapos benta ka lang ng benta. Wala. Tapos hindi ka makapag-duplicate ng tao. Ganon siya. Then kahit sa sarili mo, hindi mo magawa mag-training. So, sino maniwala sa'yo? Diba? Yung mga leader mo, nagwawalaan na, parang ganon. So, ang ginawa ko, inalok ako ni Apristel na sumali doon sa CMP kay founder May. So, hiyang-hiya pa ko noon. Sabi ko, hindi ako marunong kilig na ako. Ako sa sa sarili ko, nahiya ako. Ano bang sasabihin ko dyan? Ganon. Tapos nakailang ulit pa sa video. Nakailang ulit yun. Bahala na. Yung mga damit, yung mga buhok, ayun. Ganun siya. Yeah. So, Relate ng body sa sa CMP. Kasi sa CMP din ako yeah, CMP rin ako nang galing eh. CMP din ako CMP din ako nag-umpisa. Doon sa pumunta ako sa Infinity and bumalik ng CMP. Then ngayon is nasa Zomanatic na. So, alam mo yung journey na then really yung may determination ka talaga, yung may determination ka sa sarili mo talaga na nagpupursige ka na kailangan ko matuto, kailangan kong kumita, kailangan kong yumaman para makauwi na for good, makasama ang family. Hindi naman talaga yung pinaka-main reason natin, tama. Naalala ko pa ba nung si Buddy sobrang
tahimik, hindi mo siya makakausap ng ano. Hindi mo talaga siya makakausap. Yung pag tinanong mo siya, sasagutin ka. Pero Kung ano yun tanong na mo, yun ang sagot niya. yun na yun. Pero tingnan mo naman ngayon, sobrang ano siya, sobrang ang laki ng improvement. Yes. Yun. Grabe. At saka ang galing niya mag-mentor. Ang galing niya kasi from yung sinishare niya sa'yo, yung galing talaga sa kanya Hindi yung nanggaling sa training, hindi yung nanggaling sa ibang mga mentor na narinig niya. Galing sa kanya kasi experience niya at saka dami niyang pinagdaanan. Grabe. Pag ako niyan, hindi ko talaga kaya. Grabe talaga. Salute talaga kay Coach Annalie. So despite na hanggang sa nawala yung ibang mahal niya sa buhay, but still, andyan siya, nakatayo talaga, so firm talaga, at saka antibay. Antibay ng loob niya, grabe. Sobra. At saka, Ngayon naman, okay, big thanks ako doon sa yung nangyari sa anak ko. Siguro kung wala itong yung si MP, baka nabaliw ako talaga as in. Wala kang pagtutunan. Yes. Tapos sabi naman ng parent ko is, wag na daw ako bumalik. Kaso lang, yung mayroon ka pinangakuan na amo na pabalik ka. Parang gano'n. Ayaw kong i-bro. May word of honor talaga siya na. Ganun. Ayun. Buddy, yung huling tanong ko ngayon, paano mo na-overcome yung sa sitwasyon mo na sorry to pero gusto ko lang siyang marinig kasi although na alam ko na pero yung mga iba dito is hindi alam yung totoo. Yung ba talaga si Annalie pagdating sa pagsubok. Kasi since nung is na nakasama ko na siya, so nakita ko yung tibay niya, nakita ko din kung paano siya bumangon. Yeah. Kasi so kahit sa ating na isang ina, kung ako siguro yon, mababaliw na talaga ako. Yeah. Pero sa kanya is nakita ko yung eagerness niya. Yeah. Tahimik siya nung time na yon. Yung alam mo, hinihintay mo na siya yung lalapit para kausapin ka. Hindi siya open pero ramdam mo yung sakit sa kanya. Buddy, paano mo na-overcome? At ano yung yung pinakadahilan kung bakit ka nagkaroon ng lakas na gano'n na labanan yung lungkot, yung sakit, and then the same time as a OFW ka, and then the same time nasa easy ka, paano mo siya pinagsabay na in one click is bumalik ka. Then nagulat na lang kami is new Annalie na yung bumalik na sobrang taas ng motivation. Yun. Ang ano ko doon is yung simplicity, yung tiwala, kasi sabi niya na hindi yan ibibigay sa'yo kung hindi mo kaya.
Parang ganon. Tapos sabi ko, yung doon na yung naano ko doon yung mga open advice. Doon ko na ano yung lahat ng mga kaibigan ko kay mga kamag-anak ko sa dami-dami ng mga advice nila. Then one thing is, yung pangalawa is, naalala ko yung sabi ng anak ko na ayaw niya akong makitang umiyak. Ganun yun. So, sabi ko, gawing nawawala na siya. Sabi ko, balik-balik yun na ayaw niya makita akong umiyak. Pero talaga iyakin talaga ako. Iyakin talaga ako. Na-overcome ko yun siya kasi di ba sabi nila pag nawala na daw nasa langit na siya, nasa ano na sila na magiging guardian angel ko na, tapos nasa langit na silang dalawa ng anak ko, sila na yung mag-guide sa akin. At kumbaga pagmamayari na sila ng ating buong may kapal kasi siya naman talaga yung buhay natin, di ba? Although nasabi ko bakit nauna pa sila kaysa sa akin. So may nagtanong sa akin, gustuhin mo ba na mauna ka kaysa sa kanila? Na hindi mo na alam kung anong mangyayari sa kanila. So ayun, sabi ko, napakaswerte ko pa na although nawala na sila sa akin sa mga pangyayari ngayon, yung mga disgrasya na yung makikita mo na hindi na ano yung buo yung mga mukha, mga ano na, tapos yung iba lumpo na, nabubuhay pa, diba? Nagsasacrifice din sila. So yun, inilet go ko. Tapos dito ko sa CMP training ko pinuhos. Siguro nang pagbalik ko mga 2 weeks, 3 weeks. Andyan lang ako, hindi din ako umalis. Sabi ko nga mag-leave ako na sa GC. Tapos sabi ni Founder May, huwag kang umalis. Yan ka lang. Sabi niya ganun. Kung hindi mo pa kaya mag-training, dyan ka lang. Sabi niya ganun. So, nanatili lang ako. Tapos, siguro mga 4 months, 2 months, 3 months. Ayun. Sumasali-sali na ako sa kasi naisip ko na kung hindi ako gagawa ng parang mababalik ako. Pero doon ko na-focus sa yung mga kaibigan ko, yung mga misis, pati ko, nanay ko. Kahit amo ko, naintindihan nila ako, although na ganun. Ayan. So, bukas may premyo na naman ako. Kasi narinig nila. Natulog na sila, nagising. Ayan. Nakakaiyak ang kwento. Pinaiyak natin. Sabi ko nga sa'yo, heart to heart eh. So ngayon naman is, ayun, na doon nagtatapos yung isang segment. So ngayon naman is may i-reveal ako na pictures, which is na itong pictures na ito yung magbibigay sa'yo ng ano yung unang-unang pumapasok sa isipan mo sa pictures na to. Okay? Reveal na picture number 1. Are you ready? Ayan. There we go. Na-excite ba kayo? Ayan. Na-inspired ba kayo, mga coaches? Sige. Ira. Reveal the photo.
Okay. Saan na yan? Photo number 1. Buddy. Yung ano na yon, yung time na yon, sabi ko sa anak ko, gusto mo bang kumita? Kasi laging sabi niya na, ma, pag makatapos na siya, uwi na daw ako, tapos siya ang magtrabaho. So sabi ko sa kanya, gusto ko ng extra income. Mga grupo ko doon na bibili sa Iloilo, tapos yung tips ba, ibigay namin sa kanya. So ang saya-saya niya. So tuwing Friday, kasi half day lang siya, yun, binibigay namin yung pera, kinukuha niya. Nakakatuwa. Ganon. Oo. Tapos ang saya-saya niya, may ano daw siya, may panglagay daw siya sa alkansiyan niya. Ganon. Okay. Nakaipon daw. Okay. Ayan na, binalik ko na yung ngiti mo, ha? Wala na akong utang sa Kasi napaka-responsabling anak niya eh. Okay. Yes, mama lang siya. Next is Kung pa-charge ka mo na mo. Kus Lailani, okay ka lang. picture number 2. Ano yan eh? Yung nakikinig ako ata yan sa sa training. Tinatago ko yung RP ko sa loob ng katawan ko para hindi makita. Ganon yun. May tara. Ayan. Pero may naalala ko dito, Buddy. Akala ko ano to eh. Okay. Next. Next. May hinanda ako na tatlo eh. 3 o 4. So, next picture. Sabi ng amo ko, matulong na daw ako. Ito. Wow. Ayan. Diba? Nung namatay yung anak ko, sabi ko sa kanya is, yung income ko sa AIM is isi-saving ko sa kanya. Ipangalan ko, i-open account ko sa kanya. Yanon. Pero January 2020, yun, namatay siya. So, sana yun din ang uwi ko siguro mga pagbakasyon ba ng mga May.
dating May sana. Ganon. Kaso lang nawala na siya. So, ang ginawa ko, winidraw ko na lang siya. So, instead na nakapangalan yun sa kanya, sa akin na lang. Parang ganon. Kasi, savings ko sana yan para sa kanya. Kasi, within 14 years, wala akong savings eh. Dati nagtatrabaho lang ako, nagkaroon ako ng ATM, pero na ano siya, nakuha din. Wala. So, Okay. yun ang iyan ang kita ko na 35K, Yeah. yun ang umpisa ng savings ko. Yan. Yeah. Kumikita Yes. part-time sa OFW sa Singapore. Last photo. Reveal. The next reveal. Alright. Ay, Diyos ko, kanina yan. Naghintay pa yan ang customer ko sa akin. Mhm. Naghintay pa siya kasi inutusan ako ng amo ko. Kaya nandito. Ayan, 2 coffee at saka si Supreme na ibinta. Wow, congratulations. Walang pandemic. Walang pandemic. Kahit pandemic yan, mas marami pa siya kinikita, minamarket. Saka na-save ako niyan kanina kasi wala na akong pera. Pinadala ko kasi sa kapatid ko, tinulong ko doon. Ang allowance ko binigay ko, ay, yan, binigyan ako ng ng Wow. customer. Okay. Blessing for May us meron guys pa lang talaga. sa bali. Ito pa yung pinakaisa na alam ko dito. Mhm. Ano yan? Ayan. Iyan na ang katas ng AIM Global. Wow. Una-una kong na-withdraw ito is yung upo. Every 2 years kasi ako umuwi. Kaya 90K yung bubong siya ng AIM Global. Tapos ito naman yung tindahan ko is 60,000 plus 20K ang laman. Bali 90K siya. Ang doon is yung kita ko sa yung kalahati doon is kita ko sa nung nag-start ako dito sa Somatic. Mhm. Ganon siya. Yes. Yung pinapangarap ko dati na magkaroon ng tindahan yung tatay, yung nanay ko na sarili niya. Ayan. Nabigay ko na. Ayan, congratulations, Coach. Grabe. Congratulations, Coach Annalie. Grabe. Ayan. Grabe talaga. So, bilang OFW, hindi lang dapat talaga tayo mag-stick sa ating sahod. Pagkos kailangan natin magkaroon pa ng source of income para mas makabilis yung pagpundar natin ng ating investment. Opo, So, hindi lang siya gaano kalaki, pero alam mo yung at least masaya ka. Yeah, sobrang saya kasi nakikita mo na yung hirapan mo. Okay. So, buddy, punta na tayo sa last segment ngayon. Yung last segment is which is Easy Plus. So,
Bali, after 5 years, sino na si Annalie Balik-Balik doing the business. Yan. Last question. Naka-mute ka, coach. Naka-mute ka. Naka-mute ka. Yan. Okay, pasensya na, madilim na kasi sinabi Okay na lang kong pumasok. After 5 years, mag full time na ako sa kasi naano na ako, natapusin ko na lang tong aking kontrata kasi gusto kong mag full time na lang. Kasi sabi ko, ano pa, mag-abroad ako dito kung ako na lang naman mag-isip. Abroad ako dahil sa anak ko. Although nakawala ng anak ko, nandyan pa naman ang parents ko at mga kapatid ko. Tuloy ang buhay, coach. Opo. Tuloy ang pangarap. Hindi lang naman sa abroad na makukuha natin yung pangarap natin. Ano yung nabivision mo na ngayon, coach, in 5 years from now? Ano yung accomplishment mo na nasa dream board mo na within 5 years is ma-achieve mo na siya? Gusto ko, ayun, maganda yung bahay na yan, mapatapos. Tapos, gusto ko magkaroon doon ng satellite ng M Global. Wow! Grabe. Ayan. So, dahil ikaw ay may puso talaga, big heart sa mga family mo, sa taong nasa paligid mo, at dahil ikaw ay may mataas na pangarap, at dahil ikaw ay ginagawa talaga ang lahat kahit na sa kalagitnaan ng pinag-sure natin ngayon is may mga hindrance dyan na nasa likuran mo, but still hindi ka talaga gumigib magawa ka talaga ng paraan para maibigay mo sa amin yung tamang sagot doon sa binigay naming mga katanungan sa inyo. At for sure, sa lahat na nanonood ngayon ng mga kapwa OFW natin, sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, at sa syempre dito sa Sumanatic na kasama natin ngayon is Sobrat. I'm sure na inspired sila, kaya namin Angeline na talaga namang salute to you, Coach Annalie, sa lahat ng sakripisyo mo. Thank you so much for your sharing. Thank you so much sa buhay mo. And God bless you more. To God be all the glory. Ayan.